Nagulantang ang tahimik na gabi ng isang matalim na busina, sinundan ng isang malakas na pagpipreno. Niyakap ni Lena ng mahigpit ang munti niyang anak, si Andrea, na nakatulog sa kanyang bisig sa isang sulok ng madilim na iskinita. Napaigtad si Andrea at nag-umpisang umubo ng ubod lakas. Ang manipis niyang katawan ay umuga sa bawat paghingal. "Anak, anong nangyayari sa iyo?" bulong ni Lena. Ang boses ay nanginginig sa takot. Naramdaman niya ang init ng noo ni Andrea at ang lalong lumalakas na pag-ulan ay tila nagpapabigat sa kanilang kalagayan. Wala siyang masilungan, walang magawa. Ang bawat pag-ubo ni Andrea ay isang saksak sa kanyang puso. Ang lamig ng simoy ng hangin ay tumagos sa manipis na tela ng kanyang damit at ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang mga luha. Naramdaman niya ang sakit ng kalamnan mula sa matagal na pagkakaupo sa semento at ang tanging iniisip niya ay ang maputlang mukha ni Andrea. Ilang araw na silang walang matinong kain, ilang gabi na silang natutulog sa bangketa at ngayong gabi, pakiramdam niya ay unti-unti nang nauubos ang kanyang huling hininga. "Mahal kong anak, lumaban ka, please." Pakiusap ni Lena, hinahaplos ang buhok ni Andrea. Narinig niya ang kanyang sariling paghingal, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ilang ulit na siyang bumangon mula sa kawalan, ilang ulit na siyang lumaban, pero ngayon, sa gitna ng kadiliman at lamig, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ang nakaraan, ang bangungot ng buhay niya kay Victor, ay tila sumusunod sa kanya, humahabol, at ngayon ang kanyang anak ang nagdurusa. Isang malaking itim na sasakyan, isang mamahaling sedan ang huminto sa tapat nila. Napaigtad si Lena, hinigpitan ang yakap kay Andrea at napatingin sa madilim na bintana ng sasakyan. Nagulantang siya. Sino ito? Isang kaaway, isang tulong. Sa kalagayan niya, hindi niya na alam kung alin ang mas masama. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang matangkad na matandang lalaki. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana at ang puting buhok niya ay tila nakikisabay sa kislap ng mga ilaw ng poste. Ang mukha niya ay seryoso, may kunot sa noo pero may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. "Miss, bakit kayo nasa labas sa ganitong panahon?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at nagpapakita ng autoridad, ngunit may himig ng pag-aalala. Pilit na bumangon si Lena, ang kanyang mga paa ay nanghihina. "Sir, pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko." Nilalagnat po siya, hirap niyang sagot. Halos hindi na makahinga. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Lumapit ang matandang lalaki. Pinagmasdan niya si Andrea na ngayon ay halos hindi na umuubo, ngunit namumutla pa rin. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng awa at isang bagay na hindi maintindihan ni Lena. "Dalahin mo siya sa sasakyan, dadalhin ko kayo sa bahay ko. May doktor doon," utos ng lalaki. Ang kanyang tono ay hindi matutulan. Nag-alinlangan si Lena. Ang kanyang puso ay nagsasabi na mag-ingat. Maraming masasamang tao sa labas. Ngunit ang kanyang isip ay sumisigaw na ang buhay ni Andrea ang nakasalalay. Ano pa ang mawawala sa kanya? Niyakap niya si Andrea at nagsimulang lumakad patungo sa sasakyan. "Hindi po ako makabayad, sir," mahina niyang sabi. Ang kanyang dignidad ay halos wala na. Tumingin sa kanya ang lalaki. "Hindi ko kailangan ng bayad. Sumakay na kayo," sagot niya at binuksan ang pinto ng sasakyan. Mabilis na sumakay si Lena, iniingatan si Andrea. Ang loob ng sasakyan ay mainit at mabango, isang malaking kaibahan sa malamig at mabahong eskinita. Isinandal niya ang ulo sa malambot na upuan at pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Ang kanyang mga mata ay nananatili kay Andrea, na ngayon ay unti-unting humihinga ng mas maayos.
Ako si Don Arturo Vergara, pagpapakilala ng lalaki na ngayon ay nakaupo na sa tabi ng driver. Hindi makapagsalita si Lena. Don Arturo Vergara, ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ang lahat ng nasa isip niya ay ang kanyang anak. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Ang laki nito ay tila isang palasyo na may malalaking ilaw at mga halaman. Bumukas ang gate at pumasok sila sa isang malawak na hardin. Sa dulo nito ay isang mansyon na mas malaki pa sa mga nakita niya sa telebisyon. Napaawang ang bibig ni Lena. Hindi niya inaasahan ito. Ito ba ay isang panaginip o isang bitag? Narito na tayo, sabi ni Don Arturo. Bumaba sila at agad silang sinalubong ng mga katulong. Mabilis na dinala si Andrea sa isang malaking silid kung saan may naghihintay ng doktor. Habang tinitingnan ng doktor si Andrea, nakatayo si Lena sa tabi. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Medyo mataas ang lagnat niya at dehydrated. Kailangan ng gamot at pahinga, sabi ng doktor. Salamat na lang at nadala niyo siya agad. Isang malaking hininga ang pinakawalan ni Lena. Sa wakas, ligtas si Andrea. Sa wakas, dinala si Andrea sa isang malambot na kama at agad itong nakatulog. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, naramdaman ni Lena ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang gutom, ang takot, ang pagtakas mula kay Victor. Sa loob ng ilang sandali, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit ang isip niya ay hindi pa rin mapakali. Ang kaba ay nananatili. Gaano katagal ang kapayapaang ito? Ito ba ay totoo? O ito ba ay isang panandaliang paghinto bago dumating ang mas malaking unos? Nakahiga si Lena sa tabi ni Andrea sa isang napakalambot at mabangong kama. Ang init ng kumot ay kumalat sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Niyakap niya ang unan at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Andrea na ngayon ay mahimbing ng natutulog. Ligtas si Andrea, sanggayon. Pero ang kanyang puso ay hindi pa rin mapakali. Kung ang lahat ng ito ay isang panaginip, ayaw niyang magising. Ngunit kung ito ay totoo, gaano katagal ito magtatagal? Ang mukha ni Victor, ang kanyang malalim na tingin, ang kanyang mga banta, lahat iyon ay tila mga anino na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang oras para lumabas. Ito ba ay isang bagong simula o isang panandali ang kapayapaan bago ang mas malaking bagyo? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip at hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip. Handa na ba siya kung sakaling bumalik ang bangungot ng kanyang nakaraan? Ang unang sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintana, nagbigay ng gintong kulay sa silid. Nagising si Lena, ang kanyang mga mata ay nananatili kay Andrea na mahimbing pa ring natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng anak at nakaramdam ng munting kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay may kasamang bigat, ang bigat ng pag-aalinlangan, ng pasasalamat na hindi niya alam kung paano ibabalik, at ang takot na baka mawala ang lahat ng mabilis. Bumangon siya at naglakad patungo sa bintana. Ang lawak ng hardin ay nakamamangha, ang mga bulaklak ay sariwa at makulay. Ang mansyon ay tila isang kanlungan, isang ligtas na lugar. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila may inililihim. Naisip niya ang lahat ng mga nangyari, ang bilis ng pagbabago ng kanyang buhay mula sa bangketa tungo sa karangyaan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang kabaitan ni Don Arturo. Ito ba ay tunay o may kapalit? Kumatok ang isang katulong at pumasok, may dalang tricycle ng pagkain. Ma'am Lena, ipinapahatid po ni Don Arturo para po sa inyo at kay Ma'am Andrea. Ngumiti si Lena. Salamat, Aniya. At kinuha ang sopas na inihanda para kay Andrea. Pinakain niya ang anak na ngayoy masigla na.
Ang init ng sopas ay tila nagbigay ng bagong buhay kay Andrea. Nang makita ang ngiti sa labi ng anak, doon lamang naramdaman ni Lena ang tunay na ginhawa. Ito ang mahalaga, ang kaligtasan ni Andrea. Ang ibang bagay bahala na. Ilang araw ang lumipas. Ginawa ni Lena ang lahat para makatulong sa bahay. Ayaw niyang maging pabigat. Naglilinis siya, nag-aayos ng mga gamit, kahit na paulit-ulit na sinasabi ng mga katulong na hindi niya kailangang gawin iyon. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap ng mga tao sa mansyon, ngunit hindi niya pa rin maaalis ang kanyang pag-iingat. Ang kanyang nakaraan kay Victor ay nagturo sa kanya na maging mapagmatsyag. Isang hapon, habang nililinis ni Lena ang isang lumang pasilyo sa likod ng mansyon, nakita niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Kakaiba ito sa ibang mga pinto sa bahay. Gawa ito sa matandang kahoy at may ukit na disenyo. Silid ito na hindi pa niya napupuntahan. Ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya na sumilip. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang malaking silid na puno ng mga pinta. Ang mga dingding ay halos natakpan ng iba't ibang uri ng likha. May mga tanawin, mga prutas at mga abstract na disenyo. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang mga larawan ng tao. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga mata ay lumilibot sa paligid. Ang hangin sa silid ay tila nababalutan ng amoy ng pintura at nostalgia. May isang easel sa gitna na may nakasabit pang brush. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang partikular na pinta. Ito ay larawan ng isang babaeng bata, may maikli, kulot na buhok at malaking ngiti. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nagkukwento ng libu-libong mga alaala. May kakaibang damdamin siyang naramdaman. Ang mga mata ng bata ay pamilyar, sobrang pamilyar. Lumipat siya sa isa pang pinta, isa namang babaeng nasa hustong gulang na, may mahaba at itim na buhok, nakangiti habang may hawak na paleta. Maganda siya, may dignidad. Ngunit ang pagkakalarawan sa kanya ay tila may kalungkutan sa likod ng kanyang ngiti. Tinitigan niya ang mukha. At pakiramdam niya ay may gumagalaw sa kanyang isip, isang malabong alaala, isang figura na halos hindi na niya matandaan. Sino ang mga ito? Napabalik siya sa katotohanan nang marinig niya ang tunog ng paglilinis sa kabilang dulo ng pasilyo. Lumabas siya ng silid at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang mga larawan ay nanatili sa kanyang isip. Habang nagpupunas ng mga vase sa sala, narinig niya ang dalawang katulong na nagbubulungan sa kusina. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang kanyang pangalan. Hindi ba't siya yung babae sa TV? Yung nawawala daw? Bulong ng isang katulong, si Aling Nena. Oo nga, noong isang araw lang, may lumabas sa balita. Mayaman daw ang asawa, hinahanap. Sagot ng isa pa, si Kathy. Nalaglag ang hawak niyang pamunas. Parang bumalik ang kanyang hininga. Nawawala, hinahanap. Si Victor, walang dudang si Victor ang nagpahanap sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Kung nakita na siya ng mga katulong, gaano katagal bago malaman ni Victor ang kanyang kinaroroonan. Napaigtad siya. Kailangan niyang mag-ingat, kailangan niyang magtago. Ang kapayapaang naramdaman niya ay naglaho, napalitan ng matinding kaba. Kakatapos lang niya sa paglilinis nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Gabriel Gab Alcantara sa bakuran. Lumabas si Gab sa isang taxi, ang kanyang mukha ay seryoso at halatang nagmamadali. Napatakbo si Lena palabas. "Gab, anong ginagawa mo dito?" Bulong niya. Hinila ito sa isang sulok ng hardin para hindi marinig ng mga katulong. "Lena, sa wakas, nakita kita," sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at pag-aalala. "Mabuti na lang at nakita ko ang balita. Hinahanap ka na ni Victor." Biglang lumamig ang paligid ni Lena. "Alam ko," mahina niyang sagot. "Narinig ko ang mga katulong. Pero
Paano mo ako nahanap dito? Sinundan ko ang mga balita sa TV at may nakakita rin sa akin na may kasama kang matandang lalaki. Pinagsama-sama ko ang mga piraso. Lena, seryoso na si Victor. May mga kasama siyang naghahanap sa'yo. Nagpunta pa siya sa bahay ko, nagtanong-tanong. Halos sirain niya ang pinto. Niyakap ni Gab si Lena ng mahigpit, tila pinoprotektahan siya mula sa lahat ng mga masamang nangyayari. Ang presensya ni Gab ay nagbigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Si Gab ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong laging nariyan para sa kanya. Ngunit ang balita na dinala niya ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang ugat. Lena, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, sabi ni Gab, hinawakan ang kanyang mga kamay. Lahat ng nangyari, bakit ka umalis, bakit ka nagtago? Niyaya ni Lena si Gab sa isang liblib na sulok ng hardin, malayo sa pandinig ng sinuman. Ang hangin ay tila nagpapabigat at ang bawat salita ay mahirap bitawan. Gab, matagal na kitang gustong tawagan pero natatakot ako. Nagsimula si Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na kaya kay Victor. Paulit-ulit niya akong sinasaktan. Pisikal, emosyonal, ginawa niya akong preso sa sarili kong bahay. Napakuyom ang kamao ni Gab. Alam ko, Lena, alam ko na may mali, pero hindi ko inakala na ganoon kalala. Isang gabi, matapos niya akong bugbugin, naramdaman ko na hindi ko na talaga kaya. Hindi lang para sa sarili ko, Gab, para kay Andrea. Ayokong lumaki si Andrea sa ganoong kapaligiran. Ayokong makita niya ang nanay niya na laging takot at sugatan. Pinunasan ni Lena ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinuha ko si Andrea habang tulog siya at tumakas kami. Wala akong dalang kahit ano. Naglakad kami ng naglakad hanggang sa maubusan ako ng lakas. Akala ko katapusan na namin. Tapos nakita kami ni Don Arturo. Ikinuwento ni Lena ang lahat kay Gab mula sa pagiging homeless nila hanggang sa pagliligtas sa kanila ni Don Arturo. Ang bawat salita ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib, ngunit kasabay din noon ang pagkabuhay muli ng kanyang mga sugat. Kaya Gab, pagtatapos niya, hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong maging ligtas si Andrea. Gusto kong makalaya kami kay Victor. Pero paano? Pinisil ni Gab ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, Lena. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ko hahayaang saktan ulit kayo ni Victor. Ngayon na alam ko na ang lahat, makakahanap tayo ng paraan. She is the CK. She is the Sila, who's the CK. Naramdaman ni Lena ang kaunting pag-asa sa mga salita ni Gab. Ngunit sa kanyang isip, ang mukha ni Victor ay hindi pa rin nawawala. Sa di kalayuan sa madilim na sulok ng isang pasilyo, nakatayo si Don Arturo. Kanina pa niya naririnig ang kanilang pag-uusap. Narinig niya ang pangalan ni Victor, ang mga salita tungkol sa pananakit, ang pagtakas. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng pag-aalala at isang bagay na mas malalim. Narinig niya ang huling salita ni Gab, ang pangako nitong poprotektahan si Lena. Napakuyom ang kanyang kamao, ngunit hindi dahil sa galit kay Gab, kung hindi dahil sa sarili niya. Naglakad papalabas si Don Arturo at nakita niya ang isa sa kanyang mga katulong, si Mang Tonyo, na tila papunta sa direksyon ng kinaroroonan ni Lena. Huminto si Don Arturo at tiningnan ang katulong ng may kahulugan. Mang Tonyo, mahina niyang sabi, may naririnig kang kahit ano, may nakita kang kahit ano, huwag kang magsasalita. Kailangan nating panatilihin ang kapayapaan sa bahay na ito para sa kapakanan ng lahat. Naintindihan ni Mang Tonyo ang mensahe. Tumango siya. Masusunod po, Don Arturo. Bumalik si Don Arturo sa kanyang silid, ngunit ang kanyang isip ay hindi pa rin mapakali.
Ang mga salita ni Lena tungkol sa nakaraan, ang pangalan ni Victor at ang kanyang sariling mga alaala ay nagsasama-sama. Ang mga larawan sa kanyang isip ay nagsisimulang bumuo ng isang buong kwento. Ang isang balita sa TV, ang pamilyar na mukha ni Lena, ang kwento ng isang takas na ina. Nagsimulang magtanong si Don Arturo, sino nga ba si Lena at ano ang koneksyon niya sa kanyang nakaraan? Ang kanyang puso ay kumabog ng mas malakas. May isang bagay na malalim, isang bagay na matagal na niyang inilibing ang unti-unting lumulutang sa ibabaw. Ang mga alon ng alaala ay tila bumubulong sa isipan ni Don Arturo habang pinagmamasdan niya si Lena at Andrea mula sa malayo. Nakaupo sila sa hardin, nagtatawanan habang naglalaro si Andrea sa damuhan. Ang ilaw ng araw ay tila bumabalot sa kanilang dalawa at ang tanawin ay tila isang pinta, napakaganda ngunit napakasakit sa kanyang mga mata. Matagal na niyang hindi nakita ang ganoong klasing galak sa kanyang sariling tahanan. Naramdaman niya ang isang matinding lungkot, isang pangungulila na matagal na niyang inilibing sa kaibuturan ng kanyang puso. Ilang taon na rin simula nang mawala ang kanyang asawa at ang kanyang buhay ay tila naging isang malaking, tahimik na kaharian na walang reyna, walang prinsesa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa, ng kanyang mga pagkukulang. Si Lena ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mukha ay nagpapaalala sa kanya ng isang taong matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi niya pa rin masiguro. Ang sakit ng nakaraan ay tila nagpapahirap sa kanya na makakita ng malinaw. Isang araw, nakita ni Don Arturo si Lena na nakatayo sa harap ng isa sa mga pinta sa kanyang art room. Ang mga mata ay malalim at tila nalulumbay. Lumapit siya ng dahan-dahan. Maganda, hindi ba? Sabi ni Don Arturo, ang kanyang boses ay malumanay. Nagulat si Lena. Ay, Don Arturo, aniya at yumuko ng bahagya. Opo, napakaganda. Sino po sila? Tanong niya. Nakaturo sa larawan ng isang babaeng may itim na buhok at malaking ngiti. Tiningnan ni Don Arturo ang pinta. Siya ang aking asawa, sagot niya, at nakaramdam ng kurot sa puso. Ang nanay ng aking anak. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang namayapang asawa na siya ring ina ni Lena, ngunit hindi niya pa kayang sabihin ang buong katotohanan. Ang kanyang anak na lalaki, ang unang asawa ni Lena, ay matagal na ring wala. Masakit maalala ang lahat. Napatingin si Lena sa kanya. Ang inyong asawa po? Tila may nais siyang itanong, ngunit nag-aatubili. Lena, sabi ni Don Arturo, nakita kitang nagpapinta. Alam kong may talento ka. Bakit hindi mo na lang ituloy? Bumuntong hininga si Lena. Mahirap po, Don Arturo. Matagal na po iyon na wala na ang aking kumpiyansa. At matagal na rin akong walang inspirasyon. Ang kanyang mga mata ay lumalim at nakita ni Don Arturo ang anino ng nakaraan sa kanyang mukha. Maraming nangyari, Don Arturo. Maraming sakit, maraming takot. Naintindihan ni Don Arturo. Ang mga mata ni Lena ay tila nagkukwento ng libo-libong mga luha. Naintindihan ko, ngunit ang talento ay hindi nawawala. Ito ay tulad ng apoy. Maaaring magpahinga, ngunit hindi namamatay. Kailangan lang ng isang kislap para umalab muli. Kinuha ni Don Arturo ang isang brush at paleta at ibinigay kay Lena. Subukan mo, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo, para kay Andrea. Tinitigan ni Lena ang paleta. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. May kislap sa kanyang mga mata, isang munting pag-asa. Salamat po, Don Arturo. We'll never end today. Habang unti-unting lumalalim ang kanyang koneksyon kay Lena at Andrea, unti-unti ring lumalalim ang pag-aalala ni Don Arturo. Ang mga salita ni Gab, ang mga balita tungkol kay Victor at ang kanyang sariling mga obserbasyon ay nagtutulak sa kanya na kumilos.
Nagsimulang magpaimbestiga si Don Arturo ng palihim. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang impluensya upang malaman ang lahat tungkol kay Victor de Guzman at kay Maria Elena Santiago. Ayaw niyang gumawa ng anumang hakbang na maaaring maglagay sa panganib kina Lena at Andrea. Ang mga impormasyong kanyang nakalap ay tila mga saksak sa kanyang puso. Si Victor ay hindi lang isang abusive na asawa, isa itong delinkwente na sangkot sa iba't ibang iligal na gawain, loan shark, sugal at posibleng may koneksyon sa mga korap na opisyal. Ang balita na may nawawalang anak si Lena na si Victor ang nagsabi na patay na ay nagpataas sa kanyang kilay. Posible ba? Posible bang kayang gawin ni Victor ang ganoong kasamaan? Mas nakagugulat pa, ang kanyang mga investigador ay nakahanap ng mga lumang record mula sa ospital at simbahan. Ang pangalan ni Maria Elena Santiago ang kanyang kapanganakan at ang pangalan ng kanyang ina Elena Rodriguez. Elena, ang pangalan ay tila isang matamis ngunit masakit na melodiya sa kanyang isipan. Ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ang babaeng iniwan niya sa kasagsagan ng kanilang kabataan, Elena Rodriguez. Nagmamadali si Don Arturo na umuwi. Pumasok siya sa kanyang silid-aklatan at hinanap ang isang lumang kahon. Ito ang kahon ng kanyang mga alaala ng mga bagay na matagal na niyang inilibing. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga lumang litrato, mga sulat at isang diary na may lumang takip. Kinuha niya ang isang litrato. Ito ay larawan ng isang batang babae, nasa edad 5 o 6. Ang kanyang mga mata ay malaki at mapupungay. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba at may ngiti siya sa labi na tila may lihim na kaligayahan. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, si Elena, na may hawak na isang libro. Pinagmasdan ni Don Arturo ang larawan ng matagal. May isang bagay na tila pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na nunal sa kanang pisngi ng bata. Napakaliit, ngunit napakalinaw. At ang mga mata ng bata ay tila kapareho ng mga mata ni Lena. Nanginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isa pang larawan, isang mas lumang larawan, si Elena na may hawak na isang sanggol, napakaliit. Wala pang nunal ang sanggol sa pisngi. Ang nunal ay lumalabas sa paglaki, hindi ba? Naramdaman ni Don Arturo ang lamig sa kanyang katawan. Hindi ito maaaring mangyari, isang bagay na imposible. Ngunit ang mga piraso ay nagsisimulang magkabit. Ang pangalan, ang edad, ang pamilyar na mukha, ang kanyang asawa ay may anak mula sa nakaraang relasyon, isang anak na pinili niyang itago sa kanya dahil sa kanilang komplikadong nakaraan at paghihiwalay. Kinuha niya ang diary ni Elena. Binuksan niya ito sa isang pahina, ang mga sulat ay malinaw pa rin. Ang aking munting Maria Elena, ang aking kaligayahan. Sana ay mapatawad ako ni Arturo sa aking lihim, ngunit hindi ko kayang mawala ang aking anak. Nalaglag ang diary mula sa kanyang kamay. Nagulantang si Don Arturo, Maria Elena, ang pangalan ni Lena, Elena Rodriguez, ang pangalan ng kanyang namayapang asawa at ang nunal sa pisngi. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso, ang kasalanan, ang paghihinayang, ang kanyang sariling mga pagkukulang. Ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng nakita niyang nagdurusa, ang babaeng nagdulot ng galak sa kanyang puso ay ang anak ng kanyang asawa. Ang anak niya, ang kanyang tunay na anak, at si Andrea, ang kanyang apo. Bumangon si Don Arturo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napatingin siya sa larawan ni Elena, ang kanyang asawa. Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo itinago sa akin ang anak natin? Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan, sa mga taon ng pag-iisa, sa mga taon ng paghahanap ng isang pamilya.
At ngayon, ito ay nasa harapan niya, nagdurusa, nagtatago. Ito ay isang revelation na nagpabago sa lahat. Lena ay hindi lamang isang inosenteng estranghero na kanyang tinulungan. Siya ay konektado sa kanya sa pinakamalalim na paraan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas malakas, hindi na sa lungkot, kundi sa isang halo ng pagkagulat, pag-asa at isang matinding pangako. Poprotektahan niya si Lena, poprotektahan niya si Andrea. Babawiin niya ang lahat ng mga nawalang taon, gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi na niya ito maaaring itago. Kailangan niyang sabihin kay Lena ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang lihim na matagal na niyang inilibing, isang lihim na nagdulot ng napakaraming sakit? Ang kanyang kamay ay nanginig nang abutin niya ang litrato ng batang Maria Elena at ang nunal sa pisngi nito. Tinitigan niya ang nunal. Ito ang palatandaan, ang hindi matutulang pruweba, si Lena, ang kanyang anak. Puno ng kaba ang puso ni Lena habang muli siyang humarap sa blankong canvas. Ilang taon na rin simula nang huli niyang hawakan ang brush. Ang bawat stroke ay tila nagpapabalik sa kanya sa nakaraan, sa mga panahong masaya pa siya sa kanyang sining bago pa man dumating si Victor at durugin ang lahat. Ngunit ang mga salita ni Don Arturo, ang pamilyar na amoy ng pintura sa art room at ang ngiti ni Andrea ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan niyang inilubog ang brush sa pintura at nagsimulang gumuhit sa bawat kulay na idinaragdag niya. Unti-unting lumilitaw ang isang bagong imahe. Hindi ito isang malungkot na pinta, kundi isang pinta ng pag-asa. Isang larawan ni Andrea na nakangiti habang nilalaro ang mga paru-paro sa hardin. Bawat araw, mas lalong nalulubog si Lena sa kanyang sining. Ang kanyang silid ay naging kanyang kanlungan kung saan maaari niyang ilabas ang kanyang mga damdamin, ang kanyang mga takot at ang kanyang mga pangarap. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ang bawat pinta ay tila isang hakbang papalayo sa dilim ng kanyang nakaraan. Isang hapon, pumasok si Don Arturo sa art room habang nagpipinta si Lena. Tahimik niya itong pinagmasdan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang mukha ni Don Arturo ay may kakaibang lambot, isang bagay na hindi pa nakita ni Lena dati. "Ang galing mo, Lena," sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng pagmamahal. "Alam kong babalik ka sa iyong sining." Ngumiti si Lena, ang kanyang puso ay uminit. Ang mga papuri ni Don Arturo ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanya. "Salamat po, Don Arturo. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas." Isdak. Ngunit habang nag-uusap sila, naramdaman ni Lena ang isang kakaibang pagbabago sa pagtrato ni Don Arturo. Ang kanyang mga tingin ay tila mas matagal at ang kanyang mga salita ay tila may mas malalim na kahulugan. Hindi ito tulad ng pagtrato ng isang amo sa kanyang empleyado o isang anhen sa isang tinulungan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kaba. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila, biglang tinawag ni Andrea si Don Arturo. "Lolo, kain po tayo. Is the feast planned?" Nalaglag ang hawak ni Lena na kutsara. Napaigtad si Don Arturo at tiningnan si Andrea ng may gulat. Ngunit ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang ngiti. "Opo, apo," sagot ni Don Arturo at kinurot ang pisngi ni Andrea. Napakagat si Lena sa kanyang labi. "Lolo? Apo? Kailan nangyari ito?" Naramdaman niya ang isang halo ng pagkalito at pagkabahala. Mayroon bang hindi niya nalalaman? Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Lena sa hardin upang maglakad-lakad. Narinig niya ang boses ni Don Arturo mula sa kanyang opisina.
na tila may kausap sa telepono. Kailangan nating protektahan ang pamilya, sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay seryoso. Ayoko nang ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kailangan nating ayusin ang lahat. Napakunot ang noo ni Lena. Pamilya? Mga pagkakamali ng nakaraan? Ano ang ibig niyang sabihin? Naramdaman niya ang isang matinding kuryosidad, ngunit kasabay din noon ang pagkabahala. May itinatago ba si Don Arturo sa kanya? Nagtungo si Lena sa library upang maghanap ng libro. Habang naghahanap, nakita niya ang isang lumang desk na tila hindi ginagamit. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, nakita niya ang isang lumang sulat, nakatupi at tila matagal nang nakalimutan. Kinuha niya ang sulat. Wala itong pangalan ng nagpadala at wala ring pangalan ng pinadalhan. Ngunit ang nilalaman nito ay nagbigay sa kanya ng gulat. Ang aking Lena, ikaw ang aking nawawalang piraso. Nanginig ang mga kamay ni Lena. Lena, siya ba ito? Sino ang sumulat nito? Sino ang aking Lena? At ano ang ibig sabihin ng nawawalang piraso? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang sulat ay nagkukwento ng isang malalim na pagmamahalan na hindi natuloy, ng mga pagkukulang at ng isang matinding pagsisisi. Hinding-hindi ko mapapatawad ang aking sarili sa aking ginawa. Sana ay makita kitang muli at maayos ang lahat. Ang aking puso ay laging naghahanap sa iyo. Napakagat si Lena sa kanyang labi. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan, sa kanyang kabataan. Mayroon siyang malabong alaala ng isang lalaki na laging nariyan para sa kanya, isang lalaking mapagmahal. Ngunit ang alaala na iyon ay mabilis na naglaho nang mawala ang kanyang ina. Pilit niyang iniisip ang mga larawan sa art room, ang pagtrato ni Don Arturo, ang mga salita sa sulat. May koneksyon ba ang lahat ng ito? Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba, isang uri ng pagkagulat na hindi niya maipaliwanag. Sino ang sumulat ng sulat na ito? At bakit niya naramdaman na tila konektado siya sa mga salitang nakasulat doon? Dahan-dahan niyang nilagay pabalik ang sulat sa ilalim ng mga papel. Hindi niya maaaring ipaalam kay Don Arturo na nabasa niya iyon. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya haharapin ang isang lihim na tila mas malalim pa sa kanyang iniisip? Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ang mga anino ng nakaraan ay tila unti-unting lumalabas sa dilim at ngayon pakiramdam niya ay hindi na siya makatakas. Ang aking Lena, ikaw ang aking nawawalang piraso. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang misteryo na kailangan niyang lutasin. Ang mga piraso ay nagsisimulang magkabit at ang bawat piraso ay nagdudulot ng isang matinding kaba sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay tila isang malaking palaisipan at ngayon pakiramdam niya ay malapit na siyang makahanap ng sagot. Matagal nang nakatulala si Don Arturo sa larawan ng batang si Maria Elena. Ang maliit na nunal sa kanang pisngi nito ay tila isang selyo ng katotohanan na matagal nang nakatago. Bumigat ang kanyang hininga. Ang mga piraso ng puzzle na matagal nang nagkalat sa kanyang isipan ay unti-unting nagsama-sama, bumubuo ng isang larawan na mas masakit at mas mapanlinlang kaysa sa kanyang inaakala. Si Lena, si Maria Elena Santiago, ang babaeng iniligtas niya mula sa kalye, ang ina ni Andrea, ang artistang may mga mata na tila nagdadala ng libu-libong mga kwento. Siya ang anak ng kanyang asawa, ang kanyang anak, ang anak na hindi niya alam na mayroon siya. Naramdaman ni Don Arturo ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib, isang halo ng pagkagulat, galit at isang napakasakit na pagsisisi. Gaano katagal na niya itong hindi nalaman? Ilang taon na ang lumipas na hindi niya nakasama ang kanyang anak. Ang sakit ng nakaraan ay tila bumalik
mas malalim pa kaysa dati. Bumalik siya sa nakaraan, sa mga araw na mas bata pa siya at puno ng pangarap, si Elena Rodriguez, ang babaeng unang nagpatibok sa kanyang puso. Kilala niya si Elena mula pa noong kolehiyo, isang masayahin at matalinong babae na may malambing na tinig. Mahal na mahal niya si Elena, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay sinubok ng kapalaran. Ang kanyang pamilya, mga Vergara, ay mayaman at makapangyarihan. Ang pamilya ni Elena ay simple lamang, tumutol ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Tinakot si Elena, pinaghiwalay sila, at pinilit si Don Arturo na magpakasal sa isang babaeng mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Hindi niya matandaan ang sakit ng paghihiwalay sa kanilang dalawa, ang bawat luha na dumaloy sa kanyang pisngi nang makita niya si Elena na umaalis. Isang gabi, bago sila tuluyang maghiwalay, nagkita sila ni Elena ng palihim. Isang gabi na puno ng pangako at sakit. Iyon ang huli nilang pagkikita bago siya ipinilit na umalis patungong ibang bansa. Pagbalik niya, nabalitaan na lang niya na nagpakasal na si Elena sa iba. Akala niya wala na ang lahat. Akala niya ipinagkanulo siya ni Elena. Ngunit ngayon, sa paglipas ng mga taon, lumabas ang katotohanan. Ibinaba ni Don Arturo ang larawan. Naramdaman niya ang isang matinding galit-galit sa kanyang pamilya, galit sa sistema, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Bakit hindi niya ipinaglaban si Elena? Bakit siya sumuko? Ang mga tanong na iyon ay umalingamngaw sa kanyang isipan, walang sagot. Namatay si Elena sa isang aksidente, ilang taon na ang nakalipas. Dinalaw niya ang libingan nito noon at labis siyang nalungkot. Ngunit hindi niya inakala na may iniwan pala si Elena sa kanya. Isang regalo, isang anak, isang pighati. Si Lena, ang kanyang anak, ang nawawalang piraso ng kanyang buhay, at si Andrea, ang kanyang apo, ang mga alaala ng nakaraang pag-iisa, ang kawalan ng saysay ng kanyang yaman, lahat iyon ay tila nawala sa isang iglap, napalitan ng isang bagong dahilan para mabuhay. Naramdaman ni Don Arturo ang isang matinding determinasyon. Hinding-hindi niya nahahayaang mawala ang kanyang pamilya. Hinding-hindi na siya susuko. Babawiin niya ang lahat ng mga nawalang taon at poprotektahan niya si Lena at Andrea mula sa lahat ng mga masasamang elemento, lalo na kay Victor. Mabilis siyang tumawag sa kanyang abogado. Mr. De La Cruz, kailangan kitang makausap ngayon na importanteng-importante. May kailangan akong ayusin sa aking diwa at sa aking mga ari-arian. At kailangan kong maghanda ng mga dokumento para sa pagkilala ng isang miyembro ng pamilya. Nagulat ang kanyang abogado sa kanyang biglaang tawag at sa kanyang seryosong tono. Ngunit dahil sa autoridad ni Don Arturo, agad itong sumunod. Ikinwento ni Don Arturo sa kanyang abogado ang kanyang natuklasan, ang mga ebidensiya at ang kanyang plano. Maingat niyang ipinaliwanag ang lahat, ang bawat detalye, ang bawat posibilidad. Naintindihan ng abogado ang bigat ng sitwasyon at agad na sinimulan ang paghahanda ng mga kinakailangang legal na hakbang. Kailangan nilang maging maingat, lalo na at may kinalaman si Victor sa sitwasyon. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap sa abogado, nagpasya si Don Arturo na kausapin si Lena. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan, gaano man ito kasakit o nakakagulat. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas sa bawat hakbang niya patungo sa art room, kung saan alam niyang nagpipinta si Lena. Nakita niya si Lena, abala sa pagpipinta. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling tahimik sa kanyang gilid. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang isang lihim na matagal nang inilibing? Lena, mahina niyang tawag. Lumingon si Lena,
Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Don Arturo, aniya, gusto niyo po bang tingnan ang bago kong pinta? Ngumiti si Don Arturo. Oo, gusto ko. Pero may mas importante akong sasabihin sa iyo. Napansin ni Lena ang kanyang seryosong tono. Ano po iyon, Don Arturo? Bumuntong hininga si Don Arturo. Ang mga salita ay tila nababara sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man niya masimulan ang kanyang pagpapaliwanag, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagpakita ang pangalan ng kanyang private investigator. Sinagot niya ang tawag. Don Arturo, may masamang balita po, sabi ng investigator. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Nahanap na po ni Victor de Guzman ang address ninyo. Nakita po siya sa malapit na lugar, mukhang nagmamatsyag. May kasama po siyang mga tauhan. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Don Arturo. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Victor, nandito na siya. Napansin ni Lena ang kanyang pagkabahala. Don Arturo, anong nangyayari? May problema po ba? Nilingon ni Don Arturo si Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Walang oras para sa pagpapaliwanag. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Lumapit siya kay Lena, hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Ang kanyang boses ay seryoso, nagmamadali at puno ng pag-aalala. Lena, may kailangan akong sabihin sa iyo. Bago ang lahat, kailangan nating umalis. Si Victor, alam na niya ang address natin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Lena, puno ng pangako at isang matinding pangamba. Ang matamis na sandali ng pag-amin ay napalitan ng isang biglaang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na anino, kundi isang pisikal na banta. Naramdaman ni Lena ang biglaang paglamig ng kanyang kalamnan. Si Victor, alam na niya ang address. Ang kanyang puso ay kumabog ng ubod lakas at ang lahat ng kapayapaang naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay tila naglaho sa isang iglap. Ang mukha ni Don Arturo ay seryoso at puno ng takot na nagpatunay sa kanyang pinangangambahan. Si Victor, bulong ni Lena, halos hindi na makahinga. Ang nakaraang bangungot ay bumalik, mas malakas, mas mapanganib. Walang oras, Lena, kuhanin mo si Andrea. Kailangan nating umalis ngayon din, utos ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay malalim at nagmamadali. Mabilis na tumakbo si Lena patungo sa silid ni Andrea. Nakita niya ang anak na abala sa paglalaro ng kanyang mga manika. Andrea, anak, kailangan nating umalis. Ngayon na, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Andrea. Bakit po, Mama? Mamaya ko na ipapaliwanag. Sumama ka sa akin, sabi ni Lena. Kinuha ang maliit na backpack ni Andrea na naglalaman ng kanyang paboritong laruan at ilang damit. Paglabas nila ng silid, nakita ni Lena si Don Arturo na may kausap sa telepono. Kailangan ko ng sasakyan na handa agad. Sa likod, ngayon na, utos niya. Nagmamadali silang bumaba sa hagdan. Ang mansyon na tila isang ligtas na kanlungan ay biglang naging isang bitag. Ang bawat anino ay tila nagtatago kay Victor. Naramdaman ni Lena ang paninigas ng kanyang tiyan, ang pamilyar na takot na muling bumalik. Sa likod ng mansyon, may naghihintay ng sasakyan. Mabilis silang sumakay at agad na umandar ang sasakyan papalabas sa malaking gate. Lumingon si Lena. Ang mansyon ay tila lumiliit at ang lahat ng kanyang mga bagong pag-asa ay tila nabubura kasama nito. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Lena ang isang itim na van na mabilis na paparating sa direksyon ng mansyon. Si Victor, walang dudang siya iyon. Niyakap niya si Andrea ng mahigpit at bumulong ng isang panalangin. Sa mansyon, ilang sandali matapos nilang umalis, bumukas ang malaking gate, lumusot ang itim na van at bumaba si Victor kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata
ay nakatingin sa mansyon. May kakaibang kislap ng galit at determinasyon. "Lena, lumabas ka!" sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Pumasok sila sa mansyon at sinimulang sirain ang mga gamit. Binasag ang mga vase, itinumba ang mga upuan, at sinira ang mga larawan. Ang galit ni Victor ay tila sumabog, at ang kanyang mga tauhan ay walang habas na nagwasak ng mga ari-arian. "Lena, hindi ka makakatakas sa akin!" sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Hahanapin kita at sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo." Samantala, sa loob ng sasakyan, tahimik si Lena. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng ubod lakas. Hindi niya alam kung saan sila pupunta o kung ano ang mangyayari. Ang lahat ng plano niya na muling itayo ang kanyang buhay ay tila nawala sa isang iglap. Matapos ang halos isang oras na biyahe, huminto sila sa isang liblib na bahay sa labas ng syudad. Mas maliit ito kaysa sa mansyon, ngunit tila mas ligtas. May matataas na bakod at makapal na halaman na nakapalibot dito. Bumaba sila ng sasakyan. Ang bahay ay simple, ngunit malinis at maaliwalas. May iilang katulong na naghihintay at agad silang sinalubong. "Ligtas na tayo dito, Lena," sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay tila may hinahabol. "Walang makakahanap sa atin dito." Niyakap ni Lena si Andrea at nakaramdam ng munting ginhawa. Ngunit ang pag-aalala ay nanatili. Gaano katagal sila magtatago? Matapos niyang patulugin si Andrea, nagtungo si Lena sa sala. Nakita niya si Don Arturo na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila mayroon siyang malalim na iniisip. "Don Arturo," sabi ni Lena, "salamat po ulit sa inyo. Pero ano po ba talaga ang nangyayari? Bakit po kayo ganito kaabalang tumulong sa amin?" Bumuntong hininga si Don Arturo. Tumingin siya kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang bagay na hindi maintindihan ni Lena. "Lena, may kailangan akong sabihin sa iyo." Nagsimula si Don Arturo. Ang kanyang boses ay malalim. "Isang bagay na matagal nang nakatago. Isang bagay na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon." Kinabahan si Lena. Naramdaman niya ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang mga salita sa sulat, ang mga larawan sa art room, ang kakaibang pagtrato ni Don Arturo, lahat iyon ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na malaki. "Ang nanay mo, Elena Rodriguez," sabi ni Don Arturo. "Siya ang aking asawa, ang aking unang pag-ibig." Nagulat si Lena. Napaawang ang kanyang bibig. Ang kanyang ina, ang asawa ni Don Arturo, hindi niya maintindihan. Ang kanyang ina ay namatay nang bata pa siya at ang kanyang ama ay hindi na niya naalala. Ang kanyang lolo't lola ang nagpalaki sa kanya at hindi nila kailanman binanggit ang tungkol sa isang Don Arturo. "Imposible po," sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala po akong naalala na ganyan. Ang lola at lolo ko po ang nagpalaki sa akin." "Naintindihan ko. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado," paliwanag ni Don Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Noong kabataan ko, umibig ako sa nanay mo. Ngunit pinaghiwalay kami ng aking pamilya. Pinilit nila akong magpakasal sa iba. Hindi ko alam na may anak pala kami." Napatayo si Lena. "Anak? Anak po natin? Ibig sabihin, ikaw ang tatay ko?" Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng galit at sakit. "Bakit ngayon lang po? Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? Sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko, sa lahat ng sakit na dinanas ko, kung kailan wala na ang lahat sa akin, ngayon niyo lang sasabihin ang katotohanan." Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pag-iisa, ng pagtatago, ng pagdurusa, lahat iyon ay tila sumabog sa isang iglap. Pakiramdam niya ay muli siyang inabandona,
muling sinaktan. "Lena, pakiusap, pakinggan mo ako," sabi ni Don Arturo, pilit na lumalapit sa kanya. "Huwag po kayong lalapit," sigaw ni Lena, puno ng galit. "Iniwan niyo kami, iniwan niyo ang nanay ko, iniwan niyo ako. Saan po kayo noong kailangan ko kayo? Nasaan po kayo noong sinasaktan ako ni Victor? Nasaan po kayo noong nagtatago ako sa kalsada kasama si Andrea?" Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkabigo at galit. Bawat isa ay tila isang saksak sa puso ni Don Arturo. Ang lahat ng sakit na matagal na niyang inilibing ay bumalik, mas masakit pa kaysa dati. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang damdamin, nagising si Andrea. Lumabas siya ng silid, kinukusot ang kanyang mga mata. "Mama, Lolo, anong nangyayari po?" Napatingin si Lena kay Andrea, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito sa kanyang anak? Paano niya ipapaliwanag ang isang pamilya na biglang lumitaw, isang pamilya na puno ng mga lihim at sakit? Naguluhan si Andrea. "Lolo, si Lolo Don Arturo po ang lolo ko?" Napayuko si Lena, ang kanyang puso ay halos sumabog sa sakit. Hindi niya masagot ang tanong ni Andrea. Ang lahat ay tila isang malaking gulo, isang bangungot na ayaw matapos. Ang kanyang buhay ay tila isang sirang piraso ng sining na hindi na niya alam kung paano ayusin. Tumakbo si Lena palabas ng bahay. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha at ang sakit sa kanyang puso ay tila mas malalim pa kaysa dati. Ang pagkabigla, ang galit, ang pagtataksil na kanyang naramdaman, lahat iyon ay tila nagpapahirap sa kanya na huminga. Habang tumatakbo siya, nakita niya ang isang pamilyar na figura na papalapit sa kanya, si Gabriel Gab Alcantara. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang sandalan. "Lena, anong nangyari?" tanong ni Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap ni Gab si Lena nang mahigpit, ramdam ang panginginig ng buo nitong katawan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy at ang bawat hikbi ay tila sumasaksak sa puso ni Gab. Narinig niya ang mga nagmamadaling yapak ni Don Arturo na lumabas mula sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Lena, pakiusap, pakinggan mo ako," sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Ngunit umiling si Lena. "Wag po, hindi ko po maintindihan," sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at galit. "Bakit po ngayon lang? Bakit po ngayon niyo lang sinabi ang lahat pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin?" Naramdaman ni Gab ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Lena. "Lena, kumalma ka muna. Halika, umupo tayo." Inalalayan niya si Lena paupo sa isang bench sa hardin. Sumunod si Don Arturo, ngunit nanatili sa isang distansya. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Lena, puno ng pagkabigo at kalungkutan. Ikinuwento ni Lena kay Gab ang lahat, ang pag-amin ni Don Arturo, ang katotohanan na siya pala ang kanyang ama. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit at sakit. Nakinig si Gab ng tahimik, ang kanyang mukha ay seryoso. Naramdaman niya ang sakit ni Lena, ang pagkalito at ang matinding pagkabigo. "Kaya Gab," pagtatapos ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng pait, "paano ko siya mapapatawad pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pagkatapos ng lahat ng sakit na dinanas ko mag-isa?" "Lena, naintindihan ko ang nararamdaman mo," sabi ni Gab, hinahaplos ang kanyang likod. "Pero siguro may dahilan din si Don Arturo. Hindi natin alam ang buong kwento." "Wala nang kwento, Gab," sagot ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nananatili kay Don Arturo na nakatayo pa rin sa di kalayuan. "Ang tanging kwento na alam ko ay ang pag-iisa ko, ang takot ko at ang pagdurusa ko. At ngayon, bigla siyang magpapakita at sasabihing siya ang ama ko? Hindi ko matatanggap." Narinig ni Don Arturo ang mga salita ni Lena.
Ang bawat isa ay tila isang saksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit ng pagkabigo, ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. Hindi niya masisisi si Lena. Wala siyang karapatang magalit. Nagsimulang gabi. Ang dilim ay tila bumabalot sa kanilang lahat. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni Lena at Don Arturo ay mas matingkad pa kaysa sa dilim. Nagulat silang lahat nang biglang bumukas ang gate ng bahay. Isang malaking itim na van ang pumasok at bumaba si Victor de Guzman kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti ng pagtatagumpay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. "Lena, sa wakas, nakita na kita!" sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay-ari. "Hindi mo ako matatakasan," said Master Dugard, and like said Master. Nanigas si Lena, naramdaman niya ang lamig sa kanyang buong katawan. Si Victor, nandito na siya at ngayon wala na siyang matatakbuhan. Tumayo si Gab sa harap ni Lena, tila pinoprotektahan ito. "Victor, layuan mo kami!" sigaw ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngumiti si Victor. "Oh, kasama mo pa rin pala ang knight in shining armor mo. Akala ko, napagod na siya sa paghabol sa iyo." Naglakad si Victor papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Lena. Ang kanyang mga tauhan ay kumalat sa paligid, hinaharangan ang lahat ng posibleng daanan. "Lena, bumalik ka sa akin," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay bumulong ngunit puno ng banta. "Alam mo na ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng seguridad. At kung hindi ka babalik, alam mo kung anong mangyayari kay Andrea." Biglang lumabas si Don Arturo mula sa likuran, tumayo sa tabi ni Lena at Gab. "Victor, layuan mo sila," sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng autoridad. "Hindi mo sila pwedeng saktan." Tiningnan ni Victor si Don Arturo, may kunot sa noo. "Sino ka naman, matanda? Isa ka ba sa mga tanga na nagpapaniwala sa mga kwento ng babaeng ito?" "Ako ang ama ni Lena," sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay matatag. "At hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko at ang apo ko." Nagulat si Victor. Napatawa siya ng malakas, isang tawa na puno ng pangungutya. "Ama? Talaga ba? Kung ikaw ang ama niya, bakit hindi mo siya pinoprotektahan noon? Bakit hinayaan mong saktan ko siya?" Bumigat ang hininga ni Don Arturo. Ang mga salita ni Victor ay tila bumalik sa kanya, isang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Ngunit ang sakit na iyon ay napalitan ng isang matinding determinasyon. "Tapos na ang mga araw na iyon, Victor," sabi ni Don Arturo. "Hinding-hindi na mangyayari iyon ulit." Biglang sumenyas si Victor sa kanyang mga tauhan. "Kunin niyo si Andrea. It might either so be Eddie. Be so it was find of file." Naramdaman ni Lena ang paninigas ng kanyang tiyan. Napaigtad siya. Si Andrea, mabilis na tumakbo ang mga tauhan ni Victor patungo sa bahay. Sumigaw si Lena. "Andrea!" Hinawakan ni Victor si Lena sa braso. "Hindi mo ako matatakasan, Lena, at hindi mo rin matatakasan ang tadhana mo." Biglang lumabas si Andrea mula sa bahay, umiiyak. Nagulat siya sa gulo. Nakita siya ng isa sa mga tauhan ni Victor at mabilis siyang kinuha. "Bitawan mo ang anak ko!" sigaw ni Lena, pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ni Victor. Ngunit malakas si Victor. Niyakap niya si Lena ng mahigpit at ngumiti. "Ngayon, wala na kayong pagpipilian. Ang anak mo ang magiging garantiya ko." Nagpumiglas si Lena ngunit walang silbi. Niyakap siya ni Victor ng mahigpit at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na dinala si Andrea sa van. "Andrea!" sigaw ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. "Anak ko, Rusephon, the Asvillian Morning South." Hinabol ni Gab ang van, ngunit huli na ang lahat. Binugbog siya ng mga tauhan ni Victor at bumagsak siya sa lupa. Nagtamo siya ng mga pasa sa mukha at ang kanyang mga kamay ay nasugatan.
Naiwan si Lena at Don Arturo sa gitna ng hardin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang van ay umandar at dinala si Andrea. Ang lahat ay tila nawala sa isang iglap. Niyakap ni Lena ang kanyang sarili, umiiyak ng ubod lakas. Hindi niya na alam ang gagawin. Ang kanyang anak ay nasa kamay ni Victor. Napatingin si Don Arturo kay Lena, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit sa kanyang sarili. Hindi niya nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Ang gabi ay tila bumalot sa kanilang lahat. Ang tunog ng pag-iyak ni Lena, ang paghihirap ni Gab, at ang pagkabigo ni Don Arturo, lahat iyon ay tila nagpapabigat sa hangin. Ang lahat ay tila nawala. All is lost. Naramdaman ni Lena ang lamig ng gabi na dumadaloy sa kanyang buong katawan, ngunit mas malamig pa roon ang takot na bumalot sa kanyang puso, si Andrea. Nawala ang kanyang anak, kinuha ni Victor. Ang mga salita ni Victor sa telepono ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang banta na hindi niya maaaring balewalain. Ngayon, wala na kayong pagpipilian, Lena. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, sumunod ka sa mga utos ko. Magkita tayo sa lumang pier, mag-isa. Is the country to as dear? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Mag-isa. Hindi niya ito magagawa. Ngunit ano ang kanyang pagpipilian? Ang buhay ni Andrea ang nakasalalay. Lumapit si Don Arturo kay Lena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lena, huwag kang pumunta. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Victor. Wala po kayong pakialam, sigaw ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Anak ko ang nasa panganib. Ako ang pupunta. I'd say be pray. Manother. Hinawakan ni Gab ang kanyang braso. Ang kanyang mukha ay may mga pasa mula sa pagkabugbog. Hindi ka pupunta ng mag-isa, Lena. Hindi ko hahayaang saktan ka ulit ni Victor. Naiyak si Lena. Pero paano, Gab? Wala na tayong magagawa. Wala na tayong lakas. Kinuha na niya ang lahat sa atin. Hindi, sabi ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi pa tapos ang laban. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat para makuha si Andrea. Je tu sais. Ikinuwento ni Don Arturo sa kanila ang kanyang mga natuklasan tungkol sa mga iligal na gawain ni Victor. Hindi lang basta pananakit ang motibo nito, may mas malalim na dahilan. Ang pamilya ni Elena, ang nanay mo Lena, ay may lumang ari-arian, isang lupa na may malaking halaga. Alam ko na may gustong kunin si Victor na may kinalaman doon. Ginagamit kanya para makuha ang lahat. Nagulat si Lena. Ari-arian? Wala po akong alam dyan. Is men the doing take 26 so spod had be a president. Ito ang dahilan kung bakit niya pinipilit na bumalik ka sa kanya, paliwanag ni Don Arturo. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. May mga dokumento ako na nagpapatunay na may koneksyon si Victor sa mga taong gustong kunin ang lupang iyon. May mga kasabwat siya sa loob ng sistema. Matagal na niyang plinano ito. Naramdaman ni Lena ang isang matinding galit. Hindi lang pala pisikal ang kanyang pananakit, kundi pati na rin ang paggamit sa kanya para sa pansariling interes. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kailangan nating maging matalino, sabi ni Don Arturo. Hindi natin siya maaaring harapin ng harapan. Kailangan natin ng plano. Kailangan natin ng ebidensya at kailangan natin ng tulong ng batas. Nagsimula silang magplano. Habang ginagamot ni Lena ang mga sugat ni Gab, nakinig siya ng mabuti sa mga plano ni Don Arturo. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Andrea na nasa panganib. Kailangan nating ipaalam sa pulisya, sabi ni Don Arturo. Ngunit kailangan nating maging maingat. May mga kasabwat si Victor sa loob ng pulisya. Kailangan nating hanapin ang mga pulis na mapagkakatiwalaan. May kakilala po akong matandang pulis, sabi ni Gab.
Ang kanyang boses ay mahina ngunit may pag-asa. Si Captain Reyes. Matino siyang tao. Sigurado akong tutulungan niya tayo. Kinausap nila si Captain Reyes at ipinaliwanag ang lahat. Sa simula ay nag-alinlangan ito, ngunit nang makita ang mga ebidensyang ipinakita ni Don Arturo, ang mga dokumento, ang mga larawan at ang mga testimonya ni Lena at Gab, naniwala ito. Sige, Don Arturo, sabi ni Captain Reyes. Tutulungan ko kayo. Hindi natin hahayaang manalo ang mga tulad ni Victor de Guzman, ngunit kailangan nating maging maingat. Alam kong may mga kasama si Victor sa loob ng pulisya. Nagsimulang maganda sila. Don Arturo, Gab at Captain Reyes ay nagplano ng bawat detalye. Kung saan sila magkikita, kung paano nila poprotektahan si Lena at kung paano nila huhulihin si Victor. Para kay Lena, ang bawat sandali ay puno ng kaba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat paghinga. Ngunit sa pagtingin niya kay Gab na kahit sugatan ay nanatiling matatag at kay Don Arturo na kahit matanda ay puno ng determinasyon, nakaramdam siya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Hindi na siya mag-iisa. Kinabukasan ng gabi, naghanda sila, nakasuot ng mga itim na damit at nagdala ng mga kagamitan na maaaring makatulong. Ibinigay ni Captain Reyes ang mga instruction at sinigurado na ligtas ang lahat. Tiningnan ni Lena ang larawan ni Andrea sa kanyang telepono. Ang ngiti ni Andrea ay tila nagbigay sa kanya ng huling kislap ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para makalaya sila kay Victor. Bago sila umalis, niyakap ni Don Arturo si Lena. Lena, pakiusap, mag-ingat ka. At tandaan mo, kahit anong mangyari, pamilya tayo. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Hindi nagsalita si Lena, ngunit niyakap niya pabalik si Don Arturo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi na sa sakit kundi sa isang halo ng takot at pag-asa. Sa wakas, naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Naglakad sila patungo sa sasakyan. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon. Ito na ang laban para sa kanilang pamilya. Habang nagmamaneho sila patungo sa lumang pier, naramdaman ni Lena ang pagkabog ng kanyang puso. Ang bawat streetlight ay tila nagbibigay ng maikling pag-asa, ngunit mabilis ding naglalaho sa dilim. Ang lumang pier, ang lugar kung saan magtatapos ang lahat o magsisimula ang lahat. Nakita nila ang lumang pier mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay mahina at ang lugar ay tila walang tao. Ngunit alam ni Lena na naghihintay si Victor at kasama niya si Andrea. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan, Lena? Bulong ni Don Arturo, ang kanyang boses ay seryoso. Nilingon ni Lena si Don Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Opo, Papa, sagot niya, ang boses ay matatag. Ang lumang pier ay tila isang malaking anino sa dilim ng gabi. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tunog ng alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Naramdaman ni Don Arturo ang pagkabog ng kanyang puso habang bumaba sila mula sa sasakyan. Ang mga ilaw ng pier ay mahina at ang bawat sulok ay tila nagtatago ng panganib. Nakita niya si Victor na nakatayo sa dulo ng pier kasama ang kanyang mga tauhan. Sa tabi niya ay si Andrea, nakatali at may busal ang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naramdaman ni Don Arturo ang isang matinding galit. Hindi niya hahayaang saktan ni Victor ang kanyang apo. Kasama niya si Lena at Gab. Ang mukha ni Lena ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanatili kay Andrea. Si Gab naman ay may dalang isang maliit na bag na naglalaman ng mga ebidensyang pinagsama-sama nila. Victor, sigaw ni Lena, ang kanyang boses ay matatag. Bitawan mo ang anak ko.
Ngumiti si Victor, isang ngiti na puno ng kasamaan. O Lena, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka darating. Pero siyempre, sino ba naman ang ina na hindi hahanapin ang kanyang anak? Naglakad si Victor papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Ngayon, ibigay mo sa akin ang mga dokumento, ang mga papeles ng lupa na iyon, at saka ko ibibigay sa iyo ang anak mo. Wala akong alam sa lupa na iyan, sigaw ni Lena. Tumawa si Victor. Huwag kang magkunwari, Lena. Alam kong alam mo, ang lupa na iyon, ang lupain na dapat ay sa akin, pero kinuha ng nanay mo. At ngayon, ikaw ang magbabayad sa akin. Anong pinagsasabi mo, Victor? Tanong ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Oh, andito na pala ang matandang Don. Akala ko, tinakasan ka na ng iyong pamilya, sabi ni Victor, may pangungutya sa kanyang boses. Ang totoo, Don Arturo, matagal na kitang kilala. Ang nanay ni Lena, si Elena Rodriguez, ay may lihim na ari-arian, isang lupa na nasa kanyang pangalan. At ang lupang iyon ay dapat na sa akin, ngunit nang namatay siya, nawala ang lahat. At ngayon, gagamitin ko si Lena para makuha iyon. Nagulat si Don Arturo. Ari-arian, hindi niya alam ang tungkol dito. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Ang kanyang asawa ay may lihim na ari-arian. Sinungaling ka, Victor, sigaw ni Lena. Oh, talaga ba? Sabi ni Victor, may kasama pang tawa. Tignan mo ito. Kinuha niya ang isang folder at ibinato sa paanan ni Lena. Iyan ang mga dokumento, ang mga papeles ng lupa. Ang lupang dapat ay sa akin. At ngayon, sa pamamagitan mo, makukuha ko ang lahat. Kinuha ni Lena ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Nakita niya ang mga pangalan, ang mga lagda at ang mga detalye ng lupa. Tama si Victor. Ang kanyang ina ay may ari-arian. At ang pangalan ni Victor ay naroon din. Bilang asawa ni Lena, may karapatan sa ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ni Victor. Kaya, Lena, sabi ni Victor, ngayon ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento at makukuha mo ang anak mo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Hinawakan ni Don Arturo ang kamay ni Lena. Lena, huwag mong gawin. Huwag kang maniwala sa kanya. Pinaglalaruan ka lang niya. Wala na akong pagpipilian, Papa, sagot ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang anak ko ang nasa panganib. Ngunit bago pa man niya ibigay ang mga dokumento, biglang sumenya si Don Arturo kay Gab. Agad na kumilos si Gab. Ibinato niya ang maliit na bag na naglalaman ng mga ebidensya sa mga tauhan ni Victor. Nagulat ang mga tauhan at biglang nagkaroon ng kaguluhan. Ngayon na, sigaw ni Don Arturo. Biglang lumabas ang mga pulis mula sa likod ng mga containers kasama si Captain Reyes. Sila ay armado at handang-handa. Pulisya, huwag kayong gumalaw, sigaw ni Captain Reyes. Nagulat si Victor at ang kanyang mga tauhan. Sinubukan nilang tumakas, ngunit naharang sila ng mga pulis. Victor de Guzman, inarestado ka dahil sa pagkidnap, panggugulpi at iba pang mga iligal na gawain, sabi ni Captain Reyes. Hindi ito totoo, sigaw ni Victor pilit na lumalaban. Ngunit huli na ang lahat. Binigkis siya ng mga pulis at sinimulang itali ang kanyang mga kamay. Nang makita ni Lena na ligtas na si Andrea, mabilis siyang tumakbo patungo sa anak. Niyakap niya si Andrea ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Anak ko, ligtas ka na. Niyakap din ni Andrea ang kanyang ina, umiiyak. Mama, natakot po ako. Lumapit si Don Arturo kina Lena at Andrea. Niyakap niya silang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa wakas, ligtas na ang kanyang pamilya. Samantala, nagpumiglas si Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit.
Hindi pa tapos to, Lena. Babalik ako at sisiguraduhin kong magdudusa kayong lahat, sigaw niya habang iginugulong siya ng mga pulis sa patrol car. Tiningnan ni Lena si Victor. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng takot, ngunit ngayon may kasama na itong determinasyon. Hinding-hindi na niya hahayaang saktan pa ni Victor ang kanyang pamilya. Binigkis ng mga pulis ang lahat ng mga tauhan ni Victor. Ligtas na ang lahat. Lumapit si Gab kay Lena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ligtas na kayo, Lena. Ngumiti si Lena kay Gab. Salamat, Gab. Salamat sa lahat. Niyakap niya si Gab at naramdaman niya ang init ng kanyang pagmamahal. Si Gab ay laging nariyan para sa kanya, laging handang tumulong. Naglakad sila palabas na gapir. Ang gabi ay patuloy na madilim, ngunit ngayon may ilaw na sa kanilang mga puso. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo at handa na silang harapin ang anumang hamon na darating. Ang sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintana ng silid hukuman, nagbigay ng liwanag sa mukha ni Lena habang nakikinig siya sa hatol ng huwes. Ang kanyang puso ay kumabog ng ubod lakas, ngunit hindi na sa takot, kundi sa pag-asa. Sa kanyang tabi ay si Don Arturo at Gab. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, nagbibigay ng lakas sa kanya. Sa bigat ng mga ebidensya na iniharap ng taga-usig at sa dami ng mga saksi, ang hukumang ito ay nagpasiya na si Victor de Guzman ay nagkasala sa mga kasong kidnapping, physical abuse, attempted fraud at iba pang krimen. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, sabi ng huwes. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Isang malaking hininga ang pinakawalan ni Lena. Nagkatitigan sila ni Don Arturo at nakita niya ang luha sa mga mata nito. Sa wakas ay makakamit na nila ang katarungan. Sa wakas ay malalaya na sila kay Victor. Pagkatapos ng paglilitis, nagtungo sila sa labas. Ang mga mamamahayag ay nag-abang, nagtatanong, ngunit hindi sila pinansin ni Lena. Ang mahalaga ay ang kanilang kalayaan. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon ni Don Arturo ay muling naging tahanan, puno ng tawanan at galak. Ligtas na si Andrea at masigla na. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap kina Lena at Don Arturo na ngayoy tinatawag na niyang Mama at Lolo. Isang hapon, nagtungo si Lena sa silid ni Don Arturo. Nakita niya itong nakaupo sa isang silya, tinitingnan ang mga lumang litrato. Lumapit siya at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Papa, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay malumanay. Napatingin si Don Arturo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lena, anak, yes, stand. Master, Papa, pinatawad ko na po kayo. Sabi ni Lena, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Naintindihan ko na po, naintindihan ko na hindi niyo po sinasadya ang lahat ng nangyari at nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginawa niyo para sa akin at kay Andrea. Niyakap ni Don Arturo si Lena ng mahigpit. Salamat, anak. Maraming salamat. Ito ang pinakamasarap na regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Ang pagpapatawad ng kanyang anak. Dahan-dahan, muling binuksan ni Lena ang kanyang puso sa sining. Ang kanyang mga pinta ay hindi na puno ng kalungkutan, kundi ng pag-asa, ng pagmamahal at ng isang bagong simula. Ang bawat stroke ay tila nagkukwento ng kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Nagsimulang sumikat ang kanyang pangalan sa mundo ng sining. Ang kanyang mga pinta ay ipinagbibili at marami ang humahanga sa kanyang talento. Siya ay hindi lang isang artistang nagpipinta, kundi isang artistang nagkukwento ng kanyang buhay, ng kanyang pagbangon mula sa kawalan. Si Gab ay nanatiling matalik na kaibigan ni Lena.
at isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Lena at ito ang kanyang pinakamalaking kaligayahan. Siya ay laging nariyan, handang tumulong, handang sumuporta. Nagbukas din siya ng sarili niyang maliit na art gallery kung saan ipinagbibili niya ang mga pinta ni Lena at ng iba pang mga bagong artist. Isang araw, nagkaroon sila ng isang malaking family reunion sa mansyon ni Don Arturo, puno ng tawanan, ng pagkain at ng pagmamahalan. Si Andrea ay tumatakbo sa hardin kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mansyon ay puno ng buhay, puno ng pag-asa. Umupo si Lena sa tabi ni Don Arturo, niyakap niya ito. Papa, salamat sa lahat, salamat sa pamilya na ito. Menesis Vojan was binyed to hus and by the naftin a displain. Ngumiti si Don Arturo. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Ikaw at si Andrea ang pamilya ko. Kayo ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Tiningnan ni Lena si Gab na nakaupo sa tabi nila nakangiti. Si Gab ay hindi naging kanyang asawa, ngunit siya ay naging higit pa roon. Siya ang kanyang kapatid, ang kanyang sandalan, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi romantiko, kundi isang malalim at tapat na pagmamahalan na hindi kayang sirain ng sinuman. Lumabas si Lena sa kanyang art room, may hawak na isang malaking pinta. Ito ay ang kanyang pinakabagong obra, isang pinta ng kanilang pamilya. Si Don Arturo na nakangiti, si Gab na may seryosong tingin ngunit puno ng pagmamahal, si Andrea na nakayakap kay Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, at si Lena na nakangiti na tila may bagong kislap sa kanyang mga mata. Isinabit niya ang pinta sa dingding ng sala, sa tabi ng mga lumang pinta ni Elena. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagsama-sama, bumubuo ng isang kumpletong larawan. Tiningnan ni Lena ang pinta, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, ng sakit at ng takot. Ngunit sa huli, nahanap niya ang kanyang sarili, ang kanyang sining at ang kanyang pamilya. Napakagandang pamilya, bulong niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niya na kahit anong hamon pa ang dumating, siya at ang kanyang pamilya ay magsasama-sama, magtutulungan at magmamahalan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang pag-ibig, pagpapatawad at pamilya ang tunay na kayamanan sa buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena, Don Arturo at Gab. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at kabanata ng ating kwento. Ang paglalakbay na ito kasama sina Lena, Don Arturo at Gab ay naging puno ng mga damdamin mula sa lungkot, takot, galit hanggang sa kagalakan at pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bawat pighati ni Lena, ang pagsisisi ni Don Arturo at ang tapat na pagmamahal ni Gab. Hindi lang ito basta isang kwento, kundi isang pagmumuni-muni sa kung paano ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring hilumin ng pagmamahal at pagpapatawad. Nais kong ipaabot sa inyo na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa paglaban, kundi nasa pagtanggap at pagpapatawad. Ang pag-ibig ay maraming mukha. Maaari itong maging pagmamahal ng isang ama, ng isang matalik na kaibigan o ng isang ina sa kanyang anak. Ito ang pundasyon na bumubuo ng isang pamilya, kahit na ito ay nabuo mula sa mga di inaasahang pangyayari. Sana ay naramdaman ninyo ang mensahe ng pag-asa na ang bawat pagsubok ay may kalakip na bagong simula at ang bawat pahirap ay maaaring maging daan patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba. Maraming salamat muli sa inyong pagbibigay pansin at pagmamahal sa aming kwento.
Sana ay naiwan kayo ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Ibahagi niyo sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakanagustuhan ninyo sa kwento? Ano ang mga aral na inyong napulot? Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Lihim ng puso.